Joining us on Christmas morning, we have Dr. Dex Macalintale, lifestyle medicine specialist, to help us understand how we could survive the Noche Buena effects in our Christmas celebrations, especially after enjoying a night of feasting on food, and how that can affect our health and what we can do to bounce back after the holidays. Magandang umaga. Welcome Magandang umaga, to Gretchen. Morning Matters. It's always good to be back. Merry Christmas! Merry Christmas. Oo. Happy New Year na rin. Sana nakatulog ka naman ng maayos. Oo, nakatulog naman at saka nakakain naman ng masarap-sarap. Okay, this is the morning after Christmas, as I've mentioned, and people are still recovering from their Noche Buena feast. What effects should they expect after a heavy celebration? Siyempre kapag heavy yung pagkain natin, pwedeng yung iba nakakaranas ng konting bloatedness. No, yan, medyo hindi natin gusto yan. No, pwede rin makaranas yung iba ng pagtaas ng kanilang blood pressure. Minsan tumataas din yung blood sugar nila dahil nga doon sa kinain nila previously or yung night before the day, katulad ngayon. No? So yung kagabi, pwedeng mayroong epekto yan sa kanilang blood pressure, mayroong epekto yan sa kanilang mga tiyan. No? Kaya yun yung medyo dapat pinag-iingatan natin. Kasi tandaan natin na minsan yung bloatedness, no? Yung pagsakit ng tiyan, minsan heart attack na pala yun. So yun yung medyo clincher. No? Kapag ka medyo on the elderly side, no? Yung pasyente, ganyan, kung merong heart condition, better have it checked. How would you know if it's a normal bloatedness or bordering or heart attack on na pala siya, no? So minsan merong nakadagan sa dibdib, no? Para yun Pag yung mabigat. mabigat sa pakiramdam. Minsan nangingimay din yung kalahati ng katawan nila or yung left side definitely, no? Tsaka yung left jaw nila. Pagka nag-radiate na yan dyan, better na dalhin sa ER. Kasi ito rin yung season na tinatawag natin na merong mga holiday heart syndrome. No? So ito yung tumataas talaga yung mga na-hospital? Yes, tumataas talaga yung mga kaso. Ano yung holiday heart syndrome? Holiday heart syndrome, Mga walang kasama, yung malamig ang Pasko. iba pa yun. iba pa yun. Ang holiday heart syndrome, ito yung nagkakaroon ng sakit sa puso yung mga tao or nagkakaroon sometimes ng atake sa puso even. Yung mga pasyente na nagbi-binge eat, no, at saka nag-iinom ng masyadong maraming alak, no, before yung day nung before the Christmas season. So or minsan nag-extend kasi nga yung Christmas natin up until after January. Wait, pero ano yung cause nun? Is it cholesterol? Pwedeng cholesterol, O sugar? Pwedeng sobrang sugar. It's Pwedeng collective. magka-heart attack ka sa sugar? Pwede. Too much sugar? Too much sugar. Kasi tandaan natin na yung kapag diabetico ka, you are more prone to having heart disease and heart attack. Okay. So, kailangan mag-ingat talaga tayo sa mga ganoong pagkain. Yun yung dalawang pinaka-common. Pinaka-common yan. And then, yun yung bloatedness, no? Sometimes, kapag masyadong acidic yung nakakain natin, masyadong maaasim, maanghang, no? Masyadong matataba yung nakakain natin, yan. Meron nagkakaroon talaga ng bloatedness. So, anong gagawin? Kinakailangan maglakad-lakad muna ng konti. For today. No? Maglakad-lakad muna tayo ng konti. Dito papasok yung, ano ba yung exercise? Dito papasok yung, ano ba yung pwede natin gawin? Hindi na tayo makakabalik sa nakaraan. No, kung pwede nga lang, di ba? Paano re-remedyohan ang puso? Paano re-remedyohan? Paano daw re-remedyohan ang puso ni Gretchen ng comment down nila. Ayun, paano re-remedyohan? No? Simple lang naman. Una, maglakad-lakad. No? So, ito yung simula na kinakailangan natin na maglakad-lakad na tayo. How many minutes? Around 10 minutes lang naman. No? So, around 10 Okay minutes. na yun? Yes, sa umpisa. No? And then, do it 3 times a day. Umaga, tanghali, gabi. So 30 minutes? 30 minutes. Paano kung one time a day tapos ano? Yeah, no, 30 minutes. 30 Okay lang minutes, naman. okay na yun. Pero do not binge eat after. Ibig sabihin, itigil mo na. Pag natapos yung Noche Buena. Oo, tigil na muna. Relax Oy, muna Doc, tayo. paano sa mga sumasakit yung batok? Ano yun? Anong Sumasakit sign yung batok? yun? Maraming Cholesterol signs. ba yun? Hindi agad-agad, no. Pero isa sa mga pwedeng manifestation ng mataas na cholesterol or mataas na blood pressure, yung sumasakit yung batok. Pero pwede rin naman siya na strain eh. Halimbawa, paano ka ba natulog kagabi? No, paano ba yung posture mo throughout the day? No, baka kasi masyado ka tayo naka-hunch forward or hindi maganda yung... Hindi, paano kung pagkatapos kumain ng sabihin nating lechon? Ayan. At saka katulad Sumakit mo, na yung kapag batok. kumakain ka ng chicharon, sumasakit yung ulo mo. Ano yun? Ganyan. Cholesterol ba yun? Pwedeng cholesterol na tumataas, pwede rin naman na yung sobrang alat na nakakain natin, tumataas ng konti yung blood pressure. So, kinakailangan i-check natin parati yung blood pressure natin. Okay, so what are the biggest culprits that could lead to these health
adverse effects? So yun yung pinapakain sa atin no kapag ganitong Noche Buena season no at saka yung Medianoche season, yan isa yon. Pangalawa, Ano yung mga pagkain? Mga pagkain, yung mga matataba, mga matatamis, yan yung mga hindi masyadong Pag napasobra, Pag napasobra. Hindi naman masamang kumain eh. No, pero kapag sobra-sobra yung nakakain natin, yan yung nagiging dahilan. okay. Meron bang healthy na pag-gain ng weight Healthy over din the yun. holidays? Yes, pwede naman. I mean, Meron acceptable range. naman. Well, ang acceptable range yan usually mga 1 to 2 kilograms. Yan yung pinaka-acceptable. Kasi kapag sumobra ka na doon, sobra na yung binge eating na ginawa mo, malamang sa malamang. Okay, pero ano ba yung mga advice mo sa mga tao? I mean, when it comes to the holidays, because we do know it usually is a span of 2 weeks. Yes, or more. Puro kainan, maraming Oo. party, ano? Yes, or Paano more. kaya i-maintain yung health without overdoing it? Well, Overeating. kasi ngayon, nasa Pasko na tayo. Today is Christmas Day and the susunod na natin is the New Year's. No? Sabi mga Tagalipa, meron pa kaming fiesta sa January 20. So, sunod-sunod. No? Meron mga sunod-sunod talaga. So, ang kinakailangan gawin, no? Since hindi na nga tayo makakabalik sa panahon, hindi na tayo makakabalik sa kagabi. So, moving forward, sa mga festivities po natin, samahan naman natin ng gulay at prutas yung ating mga inihahanda, no? Kahit salad form 'yan, no? Pwede naman 'yon. And then unahin natin yung salad bago yung mga ulam at saka yung mga sobrang refined carbohydrates natin. Hindi naman masamang kumain ng refined carbohydrates, hindi naman masamang kumain ng mga maaalat masyado, no? Pero kung onti-onti lang, okay lang 'yon. Walang problema. Pagka sumobra, doon yung problema. Next, number 2, gumalaw-galaw. No? So, pagkatapos kumain, give around 10 minutes ng paglalakad. No, wag agad uupo, wag agad ihiga. No? Maglakad-lakad to ramp up the metabolism. Number 3, ito yung panahon kasi na may mga bisyo, sobra din yung mga ginagawa. Sobra yung paninigarilyo, sobra yung pag-iinom ng alak. No? So, dahan-dahan lamang po. Lalo ito, papasok na yung Medianoche, no? Yung New Year's Eve. No? So, naghahanda na yung mga tao dito. Dahan-dahan po sa paghahanda din sa mga iniinom ninyo. No? So, wag naman masyadong marami kayong iniinom. No? Kasi baka doon tayo sumusobra eh. Meron bang healthy na, pag-inom? Meron naman healthy way ng pag-inom. Say, for example, one drink. Paano at ano? Paano at ano. Say, for example, sa beer, no, isa lamang yan sa mga babae, 2 drinks naman sa mga lalaki. Usually, mga ganon. And then, yung sa wine, 3/4 cup, no, mga ganyan, sa lalaki at sa babae. Huwag nang masyadong dadami pa doon. Isa at dalawa lang? Isa at 2 lamang. Kasi, kapag, yun, sa isang araw kasi yun eh. And then, sa yung buong linggo, hindi po pwede na hindi ka inom ng 5 araw tapos yung ika-6 at ika-7 araw i-combine mo. Hindi po pwedeng ganun. Pero what does science tell us about alcohol consumption? Well, Kasi parang merong mga study akong nabasa na wine is good for the health. Yes. Is that true? That's a bit true. But actually, ang mga newer studies sinasabi na there is no. Yun nga yun nga ako naguguluhan eh. Oo. Wala naman talagang wala kasing sinasabi kasi ng mga newer studies na walang alcohol consumption na safe. No, wala talagang safe na alcohol consumption. Ang sinasabi kasi, say for example, yung red wine, meron kasi yung pinagmulan, yung grapes, yung grape seed, meron silang resveratrol. But you can get that from other sources, from other fruits, from other vegetables. So, sinasabi lang na may ganun kasi nakita nila. Ano yung na may delikadong resveratrol. part ng alcohol? Yung content ng alcohol. Yung alcohol Oo, talaga mismo. yung alcohol content mismo. Yun yung delikado. What could be the effects of that to our body kapag napasobra? Pag napasobra, dyan papasok yung iyong pagtaas ng blood pressure, no? Pagtaas ng mga risks ng heart disease. Yun yung sinasabi sa mga pag-aaral na bago. Pero dahil nga doon sa sugar. Dahil sa sugar at dahil sa alcohol mismo. How about sugar? Where can that be found? At ano yung mga risks to our health? Sa maraming pagkain. So dyan papasok yung inyong kanin, yung inyong pasta, yung nga inyong pala. breads. So sugars pa din yan. Even the fruits, no, may sugars. Pero that doesn't mean na hindi na kayo pwedeng kumain ito. No? Again, moderation, variety, and balance would go a long way. Kapag sinabi natin na huwag kainin yung mga carbohydrates sa sinasabing pagkain, we have to qualify. There are simple carbohydrates, there are complex carbohydrates. What are those with simple? The ones with simple carbohydrates, ito yung mga sobrang refined. For example, soft drinks, mga juices natin, mga milk tea nyo, mga kapeng puro asukal. Yun yung mga refined carbohydrates. No? Yung mga complex carbohydrates, the brown rice, the brown breads, no? Yung mga pasta na whole wheat, no, yung mga ganyan, pwede yan. No? So, mas okay yung complex? Mas okay yung complex Dito carbohydrates. lang, mas okay yung complex. Hindi, baliktad kasi yung pagkakaintindi ko. Akala ko, simple yung
Yung mga brown yun. rice? Ay, hindi, Hindi baliktad. pala. Yung complex carbohydrates kasi, kumbaga para siyang, pwede ko bang gamitin to? Oo. Ayan. Ganito kasi yan eh. Kapag ka kasi simple carbohydrates, no? Pag kumain tayo, yung simple carbohydrates, matatagpas-tagpas, no? At magiging asukal sila. Magiging maliliit sila, magiging maliliit na ganyan. And then ito, papasok yan sa bloodstream mo. Oo. Yan. Ito yung mga simple carbohydrates, no? Ganyan. Ganyan sila. And then, papasok na agad yan sa bloodstream mo, tataas yung asukal mo. Okay. No? But then again, yung mga complex carbohydrates, although magiging asukal sila, no, yung fiber content, hindi agad-agad natin nakukuha yung mga maliliit na asukal. Okay. Unti-unti, kumbaga, isa, dalawa lang muna na piraso, Oo. tapos ida-digest Kasi yan. binibreakdown Kasi pa nila yung binibreakdown iba. pa nila yung iba. No, So, dyan mas papasok okay yung yun fiber. kasi- Yes. Kasi unti-unting tumataas lamang yung asukal. So, So, hindi isang bagsak. Hindi isang bagsakan. So, para ka nagbibigay ng allowance sa pamangkin mo, no? Kasi di ba may pamangkin ka, malapit na pumasok yan. Di ba? Malapit na pumasok yung pamangkin mo, no? Ha? Ilang taon na nga yung pamangkin mo? 1 year, 5 months. 1 year and 5 months. So, pagka 2 or 3 years old na yan, pwede mo nang papasukin yan. So, pag pinapasok nyo na yan, pag pinapag-aral nyo na yan, Oo. no? So, di ba, in the near future, bibigyan mo yan ng allowance. So, pag binigay mo yan ng allowance, kapag sobra yung binigay mo, sobra din yung naubos na agad. Pero kung unti-unti mong ibibigay yung allowance, unti-unti lang din niya maipagbibili yun. So parang ganun din yung currency ng energy natin. Kapag complex carbohydrates, unti-unti natin So, ibibigay. where does white rice fall under? Yung white rice nasa simple carbohydrates na siya halos. Or nasa refined carbohydrates na siya halos. Hindi siya... Kasi, so yung brown rice nasa complex. Nasa complex. So kumbaga between the two rice, the two Mas okay categories brown. of rice, mas okay yung brown. Although when we talk about white rice kasi, nandun pa rin siya sa complex carbohydrates when we talk about these chemical structure. But then again, sobrang medyo refined pa rin siya compared to the brown rice. Pero hindi ba sabi nila may mga blood type na mas okay yung brown rice for or mas okay yung white rice for or did I get that wrong? Well, may sinasabing ganoon, pero kasi hindi yun yung mismong tumatama sa mga pag-aaral sa ngayon. No? Although may teorya lamang ito, no? Hindi pa ito definite na kapag kunyari blood type B ka, blood type A ka, ito yung dapat na pagkain mo. Ang nangyayari nun, sinasabi na, doon sa pag-aaral na yon kasi, na sinasabi na blood type A, blood type B, blood type O, AB, no? Kapag kumain ka nito, tapos ay tanggalin mo itong mga pagkain na to, nagiging okay yung health mo. Nagiging okay yung health mo kasi pumapayat ka. Kasi nga natanggal mo yung bulk ng kinakain mo usually. Say for example, ito yung kinakain mo usually. No? Kunyari, ito po yung kinakain mo usually. And then tinanggal mo siya. Siyempre papayat ka kasi ito na lang yung nakakain mo. Hindi, parang sabi sa akin, blood type O ako eh. Yung wheat bread ay nakakataba at dapat mas white bread ang kainin Well, ko. hindi May ganon. agad ganoon eh. Kung gusto natin na mas maging exacting, doon papasok yung testing. Say for example, you do your food intolerance test. We can check that, no? Or food sensitivity test. Para nang sa So, ganun. para personalized, but not talaga. necessarily But- on the blood type. Yeah, not necessarily on the blood type. Okay. What are foods that should be avoided? at Should all be costs? avoided. So, dyan papasok yung sobrang matatamis, sobrang maalat, at sobrang matataba. Yun lang yung Basta kailangan. ganun lang ka. Ganun lang simple yun. kasimple. Sobrang matatamis, Sobra-sobra. sobrang maalat, Okay. at sobrang matataba. When it comes to the nutrition that you get from vegetables, saan ba makakakuha ng ng ganong klasing injection of vitamins into our system? Bukod sa So, yung gulay na simple lang, pag hindi yun, sa pa pwedeng other sources? gulay, prutas, whole grains, nuts, seeds, and legumes. Okay. So sabi nga natin, eat the colors of the rainbow every day. Put the colors of the rainbow every day. Mula sa gulay, prutas, whole grains, nuts, seeds, and even your lean protein. So hindi ibig sabihin yung iba't ibang kulay ng bahaghari ay ilalagay mo sa pagkain kasama yung mga candies, hindi kasama yung mga hot dogs, hindi kasama yung ganun. Wait, Doc, Oh. you run a private clinic. Ano yung karaniwan na mga kaso na natatanggap mo during the holiday season? During the holiday season, ito yan. Diyan papasok pa rin yung mga bloatedness, acid-related diseases, acid peptic diseases. Kasama din dyan yung mga tumataas yung asukal. Kasi nga, after the holiday season yan, sumasakit na yung mga ulo nila, nagkakaroon sila ng konting dizziness. No? Kasi nga, tumataas yung asukal, tumataas din yung blood pressure. Meron ka ba nakukuha kaso related to mental health? Meron din, no? Meron din lalo sa online clinics, no? Just recently, ang daming mga
ang daming mga mental health problems. No? Say for example, yung mga anxiety, nagkakaroon ng mga seasonal You also affective treat disorders. that in your clinic? Well, sa amin, hindi naman ako psychiatrist, no? But as a lifestyle doctor, no, doon po papasok yung stress management. So paano aagapan yun? Lalo na sa mga malamig ang Pasko, Ayan, malungkot. malungkot ka ba? Hindi, para lang sa mga Sa mga nanonood. kasi ano na yan prevalent issue na yan Yeah. ngayon, mental health. Isa sa mga pinapagawa namin is journaling. Very powerful ang journaling. So, you take a look at your day, and then as you go along, you try to take note of 7 things that you are grateful for that day. It could be as simple as nakaligo ka, may shelter ka, may pagkain ka, and then after that, after the whole day, basahin mo yon. Yan yung isa sa mga pinapagawa namin. Pangalawa is grounding. No? Pumunta ka sa labas, magpainit ka, at nature. pagdamihin mo ang nature. No? Lalo sa amin sa probinsya, marami pa namang nature kahit paano, kahit maraming gusali, ay marami pa din namang nature na pa pwede. Mapakananda mo, gano'n. Mapakananda Hawakan mo yung aso mo. Yung ganun. Tama, aso mo, pusa mo, mga alaga ninyong hayop kung meron. Kasi ito din yung season na napapaisip ka tungkol sa naging taon mo, tungkol sa susunod na taon, Anong nasa ka na gagawin ba sa mo? buhay mo, Yes. bakit wala ka pang asawa. Anong gagawin mo sa susunod na taon? Diba? Yung mga ganyan. Tapos hindi mo rin maiwasan na mag-compare. Kamusta ba yung Pasko ng iba? Sa Pasko Pasko ko, mo. ba't ang lungkot Yan, ng ganun Pasko ko? Ito lang yung Noche Buena ko, 500 na meron ko. Mga Kumasa ba yung ganun, 500? diba? Oo, kaya napakahalaga na balik-balikan. Yes, at saka tingnan-tingnan din natin kung ano yung nakaraan mo ngayong mga nakaraang araw at ano yung gusto mong gawin sa mga susunod na araw. And then sa mga nasa stress, no, isa sa mga ginagawa namin sa cognitive behavioral therapy is that inaalam namin ano ba yung goal mo for the next couple of weeks or couple of days. And then doon, we are going to break that down into small goals. No, para na sa ganun, unti-unti, parang step ladder approach. So dito muna tayo, unti-unti. Dahan-dahan. One step at a time. One step at a time. Para hindi siya masyadong overwhelming. Oo, sabi nga nung isang mentor namin sa medical school noon, how do you eat an elephant? So, one bite at a time. Oo nga naman. Oh, no? yeah. Oo nga, no? Okay, bilang panghuli, ikaw ay isang nutritionist, no? Sa mga mag-AI ng kanilang diet for the coming year, what is your advice? Out of all the diets there for you, which is the most effective and your advice for everybody who's looking for a healthy 2026? Calorie balance. Doon pa rin tayo papasok. Yung calories in versus calories out. Yung calories in, yung kinakain ninyo. Calories out, yung expenditure ninyo. So, depende sa goal natin. Kung ang gusto mo ay magpapayat, mas mababa dapat yung calories in kaysa sa calories out. Kung gusto mo magpataas ang timbang, mas mataas dapat yung calories in mo kaysa sa calories out. So, doon papasok yung personalization. Kung i-chat GPT niyo yan, okay lang naman. Pero kung kinakailangan niyo ng tulong, huwag mag-atubiling magpakonsulta sa inyong mga doktor. Bagay, pwede mo ring pwede mo ring malaman yung calorie Yes, count. oo. So, Actually, pipicturean mo pwede. Pipicturean mo lang. Actually, there are apps. Mas no? okay yata yun eh. Oh, application. there are apps. Say, for example, some applications that we are affiliated with, pwede mong sabihin sa kanya nung kinain mo. Tapos makikita na niya yung calorie count. No? And then, ang suggestion ko doon, dalhin nyo sa dietitian nyo, dalhin nyo sa doktor ninyo, yung datos ninyo. And then, para nakikita natin kung tumatama ba yung trend ninyo. So, dumadami ka ng pasyente na Yes. magamit nitong AI? Oo, actually, Madami na. Oo. Ako rin nga mismo, advocate ako nito ng paggamit ito ng tamang pamamaraan. Nangangamba ba ang mga doktor? Hindi ako nangangamba. Mas gusto ko pa nga na makatulong di ba? Para hindi kayo lagi kinukulit. Para hindi ako diba? lagi kinukulit. Nakakatulong At saka, diretso itatanong. Yes. Na ito yung sinasabi na research ko, ito. Oo. At saka isa pa, para nakakatulong din sila sa monitoring. Say for example, sa amin, no, yung Kasi may data gathering. Yes, may data gathering ka. Ayun. Hindi yung parang naramdaman ko sakit ng kasukasuan ko, mga ganon. Halimbawa, yung blood pressure. Oo. Nakikita natin yung trends over time. Okay. And then makikita din natin yung trends over time, kinakailangan na ba nating bawasan yung gamot mo? Sa pagkain, tama ba yung calorie count nito? Nagko-coincide ba siya dun sa weight change mo? Nagko-coincide din ba yung blood sugar mo sa pagkain mo? So doon po pasok yung monitoring at doon po pasok yung mga doktor kasi hindi magagawa ng AI yun. Anong New Year's resolution ni Doc Dex? Mas maging healthy sa mind at sa body. At syempre to look good for the upcoming wedding. Ganun lang. Okay, maraming salamat for joining us
this Christmas Day. Again, a Merry Christmas to you, and thank you for gifting us with your knowledge and your wisdom right here on this show para sa ating mga kapatid who are watching. Let's have a healthy holiday season and a healthy 2026. We have Doc Dex Macalintal, lifestyle medicine specialist. Where is your clinic? We are at Lipa City, Batangas. You can search sa Google Maps, Macalintal Clinic. And online, how do we get in touch with you? Dito lang, Dr. Dex Macalintal on Facebook, on Instagram, and on TikTok. Merry Christmas, Doc Dex.